Ayaw ko nga sa'yo maniwala nun kasi ang sakit ko sa likod, minsan lang naman pagka ano, sa ito, normal lang to. Nung sa MRI nakita bro, may bukol ako dito mismo sa spine mismo. Pero wala akong naramdaman, naramdaman ko itong ano kasi nga itong tindog ko. So, ayan, nag-message sa akin si Don. Sabi niya nasa loob na raw siya ng TNT. Kaya pupunta tayo ngayon doon sa loob ng TNT at sana ay makita natin siya right away. Basta. Oh. Aye. Pagkakita nga namin ay lumipat na agad kami ng ibang pwesto para makapag-usap ng maayos. Babalik ako dito after ng school ko. Oo, tapos may pasok ko Martes sa Merkulis. Pero sa 24, January 24, ano na, graduation na namin. Ayun, libre na ako. Diretso na, oh. At least kahit paano makakuha ng red seal. Malaking bagay. Oo, para pwede na ako magtayo ng sarili. Oo. Kasi pag walang red seal bro, hanggang ano lang, hanggang barbero lang ako, mabubukit lang ako sa ano, hindi ako pwede magtayo. Kung sakasakaling makakuha ka na ng red seal, ano naman yung pwestong pwede mong ano? Baka sa bahay lang bro. Sa bahay lang dito muna. Pag makakuha ko sa TNT, mas maganda. Mas maganda, oh. Kasi mas maraming... Tinatarget ko nga bro doon yung ano eh, kung matimpuhan ko. Yung malapit sa washroom, ilang palit na yun pa. Dati ano ng ano, kung natandaan mo yung malapit sa washroom, malaking pwesto. Yeah, meron. Di ba dati ano yun, cellphone repair? Oh yeah. Oo, ngayon, ay dati ano, yung Chinese, ano, yung mga medicine. Oh, okay. Ngayon, Okay. cellphone repair na. Yeah, tama yung corner doon. Oh, ang laki. Oh. Malapit pa sa washroom. Beside nung mga parang Filipino booth doon. Estilo Filipino. Filipino estilo Kita mo, sa kabila. yun ang Malaki target yun. ko kung makuha ko yun, maganda. Oh, malapit Kahit na rin mga yun. 5 upuan. Oo. Sige, pagka ano mo at ano, para pwede rin nating Kasi i-promote. pa-vlog mo. Ayun, pwede nating i-promote. Oo. promote. Pwede tayo mag-promote doon. Kaya yun ang balak ko talaga. Di bali, makachimpo rin tayo pag ano. Ilang taon ka na pala dito? Bagbago lang rin ako bro. 2017 lang ako eh. 2017. Pero okay. yung nauna yung misis ko. Okay. 2009 pa siya. Matagal lang kami nakuha kasi nawalan siya ng papel nun. Parang hirap ng foreign worker din na abutin siya ng rescission. That's right. Tapos after 2 years na makuha kami. Nagka-problema kasi yung anak namin bro sa birth certificate niya. Isa lang anak namin. Okay. Ngayon naging babae. Yun ang mahirap din Oo, instead na makuha kami, yung anak ko din nakakuha ng passport. Di niya na-renew yung kontrata niya doon sa galing siya Red Deer sa Holy Mills siya ng gano'n. Ngayon din niya na ano, kaya nabitin yung papel namin. Kaya yun nangyari. 2017 lang kami nakuha. Nung dumating ka dito, anong di ba English lang naman dito? Ano yung English lang nahirapan mo? Kasi ano eh, French di ba? Oo. Mahirap yung magpasok Dito mabilis ka lang rin naka-adjust. Mabilis lang din kasi English naman eh. English naman, oh. Tayo naman mga Pilipino. Kahit Pwede paano, naman. kahit English kalabaw nakakaintindi tayo. That's right. Malaking bagay. Nakauwi ka na niyan sa Pilipinas. Hindi pa bro. Hindi pa ako umuwi. Dapat uuwi ako nung nakaraan. Naoperahan kasi ako eh. Oo. Sa Harmony Beef ako. Kaya daanan ko yung ano nyo doon lugar. Sa Balsak, di ba? Harmony Beef doon sa Balsak. 6 years ako doon. Yun ang unang trabaho ko. Ay, barbershop ang unang trabaho ko. Doon sa Northwest. Malapit sa may TNT rin doon, di ba? Sa 36, ano? Sa Harvest Hills. Harvest, yeah. Harvest. Sa 5-star barbershop. Yeah, oo. Eh, ang problema kasi noon, ano, parang nag-ano ko kasi nasanay ako sa Pilipinas. May barbershop ako sa Pilipinas sa salon eh. Di ba doon 50-50. Yeah. Binigay sa akin 60-40 lang. Kasi wala pang benefits. Tapos natanggap kasi ako sa Harmony eh kumpleto sa ano, kumpleto sa benefits kaya na ano, ako nasilaw ako sa Harmony din. Hindi, tama lang yun. Kaya tama lang di ako decision mo. nag-concentrate sa pag-barbershop tapos kailangan pa mag-red seal. Yeah. Kaya na-opera ako bro. Nagkaroon ako ng ano dito. Baka sa work niya.
Paano? Ng- Na-aksidente ka? Hindi, bro. Nalaglag, nabalda, na... Hindi bro, na Talagang... di ba mahirap ang trabaho ng harmony? Oh yeah, Dahil lumabas lang sa bigla. Chakbuner ako, tinan mo yung Oo. kamay ko bro sa kakahawak ng kutsilyo. Kasi pinakamahirap na work eh, yung Oo. chakbuner. Oo. Pinakamahal na ano yung per hour. Oo. Hila post, tapos ididibon mo yung buto Oo. ng chak ng baka, yung Oo. malalaking baka sa leg. Oo. Naka 6 years din ako bro, mula 2017 hanggang 2023. Namahit kasi ako bro, subang payat ko. Di makukuha ng doktor ko kung anong dahilan. Ang inisip ko naman, baka sa work nga kasi Maaari. tagak-pawis yung ano. Oo. Ang problema bro, napapayag ako sa ano, kasi wala, ultrasound, X-ray, walang makita, normal eh. Ang problema, napapayag ako sa MRI. Nung sa MRI nakita, bro, may bukol ako dito mismo sa spine mismo. Mismo? Pero wala akong naramdaman. Naramdaman ko itong ano, kasi nga itong tindog ko. Wednesday, oh. Kasi nga ano, ayaw ko nga saan maniwala nun kasi ang sakit ko sa likod, minsan lang naman pagka ano, sa normal lang to. Tsaka ano yun, Problema na- tsaka kung basta ano, parang ano lang ng katandaan na kasi pag Tsaka inisip ko nga parang narayuma kulani lang. lang siguro na ang problema, natakot ako nung kasi Sinabi. inulit kasi ayaw ko maniwala. Sige, paano mangyari yun eh, wala naman ako naramdaman sa likod eh. Inulit-ulit ng MRI. Mayroon talaga bro eh, may buko. Pero hindi naman siya cancerous, benign tumor. Oo. Ang problema, nung in-schedule ako dun sa surgeon, natakot ako bro kasi sabi niya, maliit pa, 2 cm. Pero pag lumaki to, di mo mamalayan, yung liquid daw na support, alam mo naman ang spinal cord connect sa utak, yun ang pinakaano Yeah. natin, central nervous system, di ba? Mapaparalyze ka. Eh siyempre, anong pipiliin mo? Pa-opera ka o ma-paralyze? Yeah, tama. Kaya nag-usap na ng misis ko, tapos tinanong ko yung mga kaibigan ng doktor, mga pinsan kong doktor sa Pilipinas, kung may iba bang way na para matanggal yung bukol sa ay suggest nila wala daw kundi opera eh. Kaya ko baka may mga gamot o ano na, kasi nasa ilalim po doon ng ano ng buto ko eh. Pero, Parang nasa loob, ganun. sabi ng doktor, wag kang mag-alala, surgeon ko, wag kang mag-alala, wala namang tatanggalin buto. Parang kikis-kis lang kasi dudukutin naman, pero walang tatanggalin ng buto. Eh, napapayag ako. Kaya bro, ang hirap pala pag spine. 1 year ako walang trabaho. Kaya sabi ko, doon na ano, sabi ko nga saan ka, di pa ka nakukuha ng ano, WCB kasi nga hindi naman kunik eh. Tinanong ko yung doktor, so marami raw kasi hindi kunik sa trabaho. Mayroon sa stress o sa lahi o sa maraming causes eh. Kaya doon ako isip, sabi ko wala akong maano. AI lang talaga ako po. Sabi ko, ang hirap. Kasi may double work yung time na yun kasi AI lang 5 months lang binigay sa akin. Ayun, libangan ko yung ano nga pag-vlog. Yun lang ano ko. Tapos ang una, si Ustong TV, siya ang taga-buhat, ako lang taga-video. Kasi di pa ma-persa yung likod ko eh. Kaya doon nagpisa. Kaya ngayon, sabi ko, karirin ko rin pagugupit kasi di na ako pwede. Oo, tama yun. Physical work eh. Binigyan ako ng doktor na hanggang 50 pounds lang limit. Pero ngayon naman daw kasi 1 year ano na, hanggat kaya ko wag lang daw persa yung likod ko. Sawa ng Diyos, okay naman ah. Pero minsan sumasakit talaga. Kailangan lang talagang ano, exercise siguro. Oo. Eh doon nang na-depress ako bro nung nakaraan sa totoo lang. Kasi wala akong income, subanda na ako ng work. Kaya parang nagsisi ako na nagpa-opera. Pero sa'yo, huwag mo nang isipin kasi ma-paralyze ka. Kaya sabi ko, yun ang nangyari. Pero okay lang din. Tawa ng ano. So pagdating mo dito, nagda-drive ka na kaagad? O nagbabas ka pa rin? O nag-train? Oo bro, 3 months pala ako nag-bus. Ganun. Oo. Nag-try ako ng trabaho sa Stardy Ladder sa may Ogden. Yun pala yung unang ano ko, pero di ko na binilang kasi 3 months lang kasi yun dahil nung ano yun, May hanggang August lang ata kan yun. Kasi kulang sila sa tao. So pagdating ng winter, mahina na yung order. Parang inano nila yung mga baguhan. Ay akong baguhan, ako talaga na layoff. Yung nakatry pala ako basta 3 months. Pero mabilis na naman ako nakuha ng license. Kasi nag-taxi ako bro sa Pilipinas eh. 7 years ako sa taxi. Oo, sa Davis malaking Taxi. tulong yun, no? Oo, tapos matagal ako nakuha ni Mrs. Nakapag-taxi ako ng 7 years sa Davis sa airport. Nag-try ako mag-apply sa sa Armor Car, sa mga bangko. Nakuha ako.
2015 hanggang 2017 yung bago. No? Ayaw ko na nga umalis kasi malaki na rin sahod dun eh. Sabi ni Miss dito 100 plus, dyan 20 plus lang. Saan pipiliin mo? Tama. Kaya naka 2 years din ako sa armor car driver. Yeah. Client namin ang bro, ang Metrobank. Yeah. Kasi yung 7-Eleven, Metrobank ang niya. Tumukha na ang pera, Metrobank, diretso sa Metrobank. Yeah. Tapos yung PNB naman, yung mga Pizza Hut. Tapos yung MRT mula EDSA MRT hanggang doon sa Pasay, kami kumukuha ng pera niyan kasi PNB yan. Parang basura lang. Tapos yung bro, di ba? May yun sa loob ng armor car, may lagayan ng pera. Tapos ang mga barya dyan lang sa lapag. Yeah. Nakapapel na parang maglalagay bag na ng papel. mga sorter sa bangko. Yeah. Tapos dalawang ang dealer ko. Ay ang na isa lang ang dealer, dalawa yung sport. Tapos pag pumasok kami ng mall, yun, bawal ang doon, ang mahaba. Ang dala nila maiksi lang kasi may guardian na doon. Iniiwan sa akin yung pero may baril din ako, pero maiksi lang akin. Yun yung sa amin nun wala kami. Sila lang ang meron, kaya ang dealer wala talaga. Kwento-kwentuhan nga noon laging dihado ang teller kapag nagkaroon. Totoo yun, kasi pag wala kang panlaban pagka lalo sa loob. Kaya ang gagawin mo na lang talaga parang isa-psycho mo yung mga kasama mo na, wag kang kakain tayo, lilibre kita. Parang kasi yung inside job mo, yun nga yung kasi baka mamaya ma-attempt dahil nagugutom mo na. Mas maganda na 500 lang naman yan kasi alam niyo yung bigay code doon sa kasi kayo yung dealer, di ba? Yeah, bigay yan ng bigay na naman ng ng Metrobank. Para sa pagkain, magkano lang naman yung pagkain ng araw? 25 pesos hanggang 30 pesos ang isa. So sa 5 araw na yun, parang 100 pesos lang kami sa 5 kami, 100 pesos na kompleto na kasi dati. Naka 2 years din ako sa sa armor car. Tagal ako doon siguro mga kasi sa ERAP noon nung panahon panirap. Nung kung naalala mo yung pinapaalis siya. Yung panahon yung ipapalit na si Gloria. Hanggang pinalit si Gloria. Puro traffic pag napadaan kami ng traffic lagi. Naalala ko yun ng time na yun. Ako naman na-assign sa Show Boulevard PNB. Malapit sa pwede ka na? Pwede na natin hanapin. Ang ganda ng aming pinag-usapan, ang haba tungkol sa aming mga personal na buhay dito sa Canada. Kaya nagpaalam na rin kami sa isa't isa dahil lumalalim na rin ang hapon. Kaya hanggang sa muli mga idol, maraming salamat. Happy weekend everyone.